po tayong bagong theme po for the month. Yan. Ito po yung ating pag-uusapan. And of course, mas ma-highlight po ito, mas mabibigyan po ito ng malaking pag-uusap sa last Sunday po. Ang theme po natin ay unleash. Pwede po natin sabihin unleash. Yan. Ito pong unleash, ano pong ibig sabihin po niyan? Siguro po it depends sa gamit po ng pangungusap. Pwede pong sabihin natin, pag sinabi po natin unleash ay pakawalan, okay? Parang iyon po yung naisip ko kaagad na meaning. Pag sinabing unleash, pakawalan, okay? Ang isa po sa mababaw po siguro na ibig sabihin po ng unleash ay ilabas, okay? Pwede po yan. Ano yung una natin? Pakawalan, pwedeng ilabas, okay? Sa iba naman po ay ipadama. Siguro po, yung common na salita po natin, pwedeng iladlad. Okay? Sabihin sa katabi mo, magladladad ka na, bibi. So, pwede pong paglaladlad. Ibig sabihin, pagpapahayag, pagpapakita. Minsan, sinusuppress po natin. Meron po tayong subtitle. Ang subtitle po ay Discover What God Can Do Through You. Alam po natin, there is more in you. There is something within you. Do you agree, mga kapatid? Can you say amen to that? There is something within you. Kuminsan, may mga reservation pa po tayo. With regards to our service, with regards to our commitment to God, there is something within you na hindi pa natin talaga, yung unang sinasabi po nating meaning, hindi pa talaga natin inilalabas, hindi pa talaga natin siya pinakakawalan. Pero alam po ninyo mga kapatid, the moment you release it, the moment you unleash it, it will multiply, okay? It will change something, it will be significant. Minsan po mga kapatid, yan po yung bumabago po ng sitwasyon. Halimbawa po, minsan meron naman po talaga tayong special skill, meron po tayong galing, di ba? Sobrang galing po natin mag-facilitate po ng tao, mag-facilitate po sa mga pag-uusap, tinanggihan mo maging cell leader. Meron po tayong mga reservation. Alam po niyo, sana po may pinagpalang tao. Pero dahil tinanggihan po natin, hindi po na-unleash, okay? Hindi po natin ni-release. So, nasa iyo lang po yan. So, malamang po nakukuha na po natin yung idea noon pong pinaka-meet o pinaka-sentro ng gusto po natin maging pag-uusap sa buwan pong ito. Ang title po natin ngayon mga kapatid ay Unleash Your Identity. First and foremost, magandang pag-usapan po natin muna ito. Unless makita po natin yung real identity po natin, kanina nababanggit po ni Ate Tise, merong fear, merong pong doubt, meron po tayong reservation. Kasi nga po, dapat alam po muna natin yung identity po natin so you can be bold para po i-release kung ano man ang meron po tayo. Ang text po natin, makikita po natin, 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. This is something theological. Sabi po, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Sa Tagalog, ngunit kayo mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Pwede po ba tayong tumayo muli mga kapatid? Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We want to worship you. We want to bless your name. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong mga salita ngayong umaga. Alam po namin na ito po ay kikilos po sa amin. It will change our perspective. It will change our passion, O God. Mas magiging matindi kaysa sa dati dahil naunawaan po namin ang mga bagay tungkol po sa amin at ang declaration po ninyo, Panginoon, para po sa amin. Salamat po, Panginoon, at pagpalain niyo po kami as we listen to your word. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen.
Marami po mga tao po ngayon ay confused sa kanila pong identity. Kaya nga po may mga tinatawag na identity crisis. Alam po ninyo, last time nagkaroon po ng theological forum sa IRM, kahit po yung may kinalaman po sa sex, di ba? Yung identity po natin, ano ba talaga tayo, babae o lalaki? So pinag-uusapan po yan, no? Maganda pong idil po yan, maganda pong pag-usapan. O sa atin po naman, personal, sino ako? Ano ba talaga ako? Ang isa po, maaaring hindi po tayo confused sa ating kasarian, ano? Pero yun po yung tanong natin, ano ang aking magagawa? Ano ang aking halaga? Okay? What is my worth? May halaga pa talaga ako. So, yan po yung mga bagay na maganda po nating makita sa pag-aaral po natin. Before we can unleash, our calling, our gifts, may mga talent po tayo, skills, bago po natin yan mabitiwan, bago po natin yan mapawalan, talagang dapat po masecure po natin yung real identity po natin in Christ. Okay? Hindi po yung validation po ng tao kung ano sinasabi po sa atin ng tao. So we can be bold enough pagka po meron ganon, alam po natin yung ating authority at alam po natin yung ating real identity. Si Peter, nire-remind po yung persecuted believers, yung pinaka-context po nito, marami pong nangalat na mga Kristiyano, mga mananampalataya, ito yung mga persecuted. So nire-remind po niya yung mga believers who they really are. Ano ba ang tunay nilang kalagayan? Not by the world standards, kundi kung ano po yung dinideclare ng Panginoon sa kanya po mga salita. Tayo po ay in parallel, tingnan din po natin ang atin pong mga sarili, our true identity. Ano po ba yung identity po natin? From the verse, mga kapatid, na doon po mismo natin kinuha yung main point po natin, yung atin pong outline, you are a chosen people. You are a chosen people. Yan po ang unang katotohanan na dapat po nating malaman. But you are a chosen people. In other words, you are personally selected by God. Tayo po ay pinili ng Panginoon. Alam po ba ninyo yung nasa hype ang PDL, Purpose-Driven Life, nauso po yung pong phrase na you are not an accident. Natatandaan po ninyo. So doon po mas umusbong po yung salita na yan, you are not an accident. Tingnan po ninyo yung katabi po ninyo. Yan. So hindi po aksidente po yan. Talaga lang mukhang na aksidente, pero hindi naman po talaga aksidente yan. Maganda pong makita po natin, you are personally selected, you had been picked by God, and you had been loved by God. At makikita po natin, merong Old Testament link dito, no? Meron pong mga verses in the Bible, in the Old Testament, na nakalink po dito sa binabasa po natin sa 1 Peter. Deuteronomy 7:5, sabi po, sapagkat binukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Of course, referring to the Israelites na tinutukoy po na bayan po ng Diyos. So sila po ay pinili ng atin pong Panginoon. So ano pong magandang application po nito para po sa atin? Once na naintindihan po natin that you have been chosen by God. So ang maganda pong application po sa atin nito mga kapatid is stop living like a rejected person. Kuminsan po na lulumo tayo, nawawalan po tayo ng sigla, ina-isolate po natin yung ating sarili, nasa sulok lang po tayo, kumbaga sa school, nasa tabi ng basurahan, row 4 na, nasa tabi pa ng basurahan. Kasi ang feeling natin, we are rejected. Wala tayong worth, wala tayong kahala-halaga, wala po tayong value. So you are not rejected kasi pinili po tayo ng Panginoon. Ang Panginoon ang mismong pumili po sa atin. Kung paano po binanggit sa Deuteronomy 7:6,
sapagkat binukod kayo ng Panginoon. So kinukonek natin ngayon sa church. Tayo po ay pinili ng atin pong Panginoon. Naranasan po natin ang kanya pong pag-ibig. Naranasan po natin ang kanya pong pagliligtas. Noong pong nagdesisyon po tayo, natanggapin po natin siya as Lord and Savior. Ano pa po ang magandang application po natin dito? Stop seeking approval from the wrong sources. Humahanap po minsan tayo ng approval kasi wala tayong, parang hirap po tayong panghawakan yung identity po natin or perhaps baka hindi po natin alam, kaya humahanap po tayo ng approval from the wrong sources. Sino po sa inyo yung sumasama ang loob pag hindi po na-like yung post po ninyo? Meron po bang ganon? Nag-post ka sa Facebook tapos hindi na-like, di ba? Nakita ko naman nagsinsi pastora, bakit hindi ni-like, di ba? May mga ganon parang inahanap mo yung approval ng tao, kuminsan sa Facebook lang eh. Ngayon po ang nauso pa yung paramihan po ng followers, di ba? Comment ka lang dyan sa baba, ipa-follow ka din namin, di ba? Mga ganyan. So parang inahanap po natin yung value po natin sa mga maling sources. At hindi po yan na nagbabalidate po sa atin mga kapatid, o kaya po sa magitan po ng pagpalakpak, at sa pamamagitan po ng opinion po ng mga tao. Okay, tandaan po natin lahat tandaan po natin ito mga kapatid, God had already chose you. Pinili na po tayo ng Panginoon. So do not beg for people to validate you. Hindi na po kailangan yan kasi ang Diyos na ang pumili sa atin. Kumisa naghihintay po tayo lagi ng validation sa mga tao. Of course, maganda din naman na nakaka-receive tayo ng affirmation from other people. Yung iba naman po kasi ayaw magpaka-generous. No? Halimbawa sa Facebook, ba't naman lalampasan pa natin? Kung maganda naman yung post, like not po natin. No? Hindi naman yun lalampas-lampasan lang natin. Bakit ba antipid nating mag-like? Antipid po natin na magpuso. Yan. Parang pinakikiusap ko tuloy yung mga post ko. No? Ako sabi ko po, hindi po ako nagigilty na madalas po sa Facebook. Yung iba naman kasi mga pastor, grabe, pag panay Facebook mo, hindi ka spiritual. Ako po hindi nagigilty. Kasi una, wala pong tumatawag ngayon sa regular number sa cellphone. Kadalasan po sa messenger ka tinatawagan. Pangalawa po, pag nagpo-post po ako, meron po ako mga kaibigan na Catholic, mga classmates sa high school. Mga Catholic po ito pero sabi niya, Pastor, continue posting, nakikinabang po kami. Kaya po yung mga take-away ko sa devotion, pinopost, yung malay po natin, mapatapat doon po sa mga tao na iyon po yung kalagayan po nila. Hindi nakakapag-enlighten po tayo, nakapagbigay po tayo ng kaunawaan po sa kanila, nakapagbigay po tayo ng liwanag. So ano pa po mga kapatid, ang pwede po natin gawin? Walk in confidence, not in insecurity. Marami po mga tao, hindi po siguro nila alam, pinili sila ng Diyos. So merong mga insecurities, wala po tayong confidence. Ako po pinanganak din, parehas lang po kami ni Pastor Ben. Pinanganak din po ako na mahiyain. Na-develop na lang po sa akin. Dahil pag pumunta po ako sa harap, nangangatog po talaga ako. Hindi po ako ganito. Pero sabi ni Ate Tess ngayon, alam mo, sobrang daldal mo. Sabi niya, pag naglalakad po ako, lagi po ako naiiwan. Kasi once na may nakasalubong ako, ang daming kwentuhan. Sabi, ang daldal mo. Pero na-develop na lang po yan mga kapatid. Marami po akong insecurities. Halimbawa po, yung confidence, wala eh. Halimbawa, papasok na isang bulwagan, isang hotel, tapos ako lang ang makikitang papasok. Grabe, hindi na lang ako papasok. Yung iniisip ko, nakatingin lahat sa akin. O kaya po, papasok man ako talagang sa mga gilid-gilid na lang po ako dadaan. Parang hindi po ako makapasok with confidence, nalalakad po sa gitna. O kaya po pupunta po ng entablado at meron pong lakas ng loob. Hindi ko po mga kapatid pinapayo sa inyo. Alam naman natin yung mayabang, di ba? Yung iba, naglalakad pa lang, alam mo nang mayabang di ba? Hindi po gano'n na sobrang pagpapahalaga naman, pagpapakita sa kanyang sarili. So, embrace po natin ang atin pong uniqueness kasi tayo po ay pinili ng Panginoon.
So, stop comparing yourself to others. Hindi po natin kinukumpara yung ating sarili kasi kinreate tayo ng Panginoon na merong kakaibang identity, kapuri-puri, okay? Nilikha po tayo ng Panginoon ng kamangha-mangha. Nilikha po tayo ng Panginoon ayon po sa kanyang wangis at pahalagahan po natin ito. Alam po ninyo, pag nakakakita po ako ng mga may edad na tapos makapal pa ang buhok, parang naiinggit ako eh. Parang sabi ko, eto may edad na rin to, mas matanda sa akin eh. So, parang may mga insecurity, sana hindi ganito yung aking buhok. Nauso dati yung nagje-gel, tapos yung nilalagyan nila ng parang palong sa gitna. Tapos meron dito, di ba? Bigla ko naisipan, sabi ko siguro dahil lang yan sa gel. Bumili ko ng gel, yung talaga yung hard. Sabi ko, okay to. So, in other words, to cut the long story short, nag-gel ako. Pag-gel ko, ayaw talagang tumayo. Nakadikit lahat sa anit ko yung buhok. Iilang perasong buhok. So, hindi naman natin kailangan na parang gayahin yung iba kasi meron talaga tayong identity na yan po ay bigay ng Panginoon. Grabe, meron ako isang nakausap. Kaibigan naman kasi ito. Sabi niya, alam mo, pastor, wag mo nang pilitin. Kasi sabi niya, mas ganyan ang buhok mo, mas kagalang-galang ka sa amin. Wow, sabi ko. Ganito pala pag nauubos ang buhok, mas kagalang-galang. Di ba? Mukhang henyo. Okay? So, stop comparing yourself with others. God chose you, pinili tayo ng Panginoon. Meron tayong kakaibang timbre ng boses. Pwedeng iba, hindi gusto ang boses natin. Meron tayong kakaibang story, meron po tayong sariling strength from the Lord. So, yung comparison, it kills and it destroys identity. Comparison kills identity. Habang kinukompare po natin yung sarili natin sa iba dahil wala tayo nito, it kills our real identity. Pwede po ba natin sabihin po ito mga kapatid? I am God's personal choice. I don't have to be a copycat. So dapat maintindihan po natin ito mga kapatid. Pinili tayo ng Panginoon, hindi natin maging kailangan copy at kakopya, kamukha ng iba. Number 2 po natin, you are a royal priesthood. A royal priesthood. Ano po ibig sabihin? You are both royalty. Kanina nakita ko po sa atin pong sa lyrics mo na ating kinanta. You are both royalty, ibig sabihin, belonging to the king, you belong to the king. Yung pong sinabing royalty dito, yung mahardike, no? You are both royalty and priest, okay? Priestly. Ibig sabihin, you have given access to His presence. Tayo po ay nakakalapit boldly sa Kanya pong presensya. In the Old Testament, mga kapatid, ang mga pari ay meron pong special access to God. So not every believer can come to God. Hindi po sila nakakalapit doon po sa Holy of Holies. Pero tayo po as church, tayo po mga kapatid ay binigyan ng pagkakataon to come to Him. Meron po tayong, ito po yung pinagkaloob sa atin, you are a royal priesthood. Exodus 19:5-6. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests. Pwede pa natin sabihin, kingdom of priests and a holy nation. So, ang original, God originally intended Israel to be a kingdom of priests, representing Him to all the nations. Ang trabaho po ng priest is to offer sacrifices, to teach the Word of God, and to help people to come closer to Him. Yan po ang trabaho po ng priest, trabaho po ng mga saserdote. And now through the Lord Jesus Christ, yung church, tayo po yan mga kapatid, we can fulfill the role of, itong po mga binanggit ko po, spiritually, bringing the presence of God to people, and bringing the truth to people and helping them to come closer to God.
tayo po ay instrumento ng Panginoon. Mga pari, mga saserdoting hirang na ginagamit po ng Panginoon sa panahon po natin ngayon para mailapit po ang mga tao sa Panginoon. So walk boldly. Dapat po meron pong boldness po tayo. You are not a spiritual beggar. Hindi po tayo alipin, hindi po tayo dukha na namamalimos. You are royalty assigned to serve and represent God. Meron po tayong ganyang klase po ng kalagayan ng authority. And we can approach God with confidence in prayer. Hindi na po tayo nagtatanong, Lord, pwede ba ako makalapit sa iyo in Romans 8? Diba? Sa Romans 8, chapter 8, makikita po natin mga kapatid na ibinigay po sa atin, we can come to Him and we can call Him Abba, Father. So yan po ay direct access po natin into the presence of God kapag tayo po ay lumalapit po sa Kanya sa panalangin. Hebrews 4:16, so we can approach God's throne of grace with confidence. We can represent God's character to others. Yung pong kalagayan po natin, tayo po ay, sabi po natin na handon po yung royal priesthood. Tayo po ay nai-represent po natin yung character po ng atin pong Panginoon in our family, in our workplace, and in the schools, in our communities. Dapat po nagsashine yung pong character ng Panginoon sa atin. And this is our daily challenge na makita ang Panginoon sa buhay po natin. So sa bawat kilos po ng bawat isa, pinakikilala po natin si Kristo sa iba. Kahit hindi po tayo nagsasalita. Ang hirap nga kung nagsasalita po tayo, tapos parang reverse yung nakikita po sa ating character. Hindi po tayo basta iniligtas ng Panginoon, but you are sent by God with authority. Ang number 3 po natin, you are a holy nation. Sabihin nga po natin, holy nation. 2 words po dito mga kapatid. Pag sinabi po nating holy nation, holy and nation. Yung pong holy, ibig sabihin po niyan ay set apart. Tayo po ay ibinukod, tayo po ay different, tayo po ay kakaiba and dedicated to God's purposes. Bakit po natin sinabi mga kapatid na dapat po tayo ay kakaiba? Kasi nga po, alam po natin yung takbo ng mundo, ito na po yung agos ng mundo. Everybody is doing it, everybody is accepting it. May mga bagay po na ginagawa po sila na hindi po maka-Diyos. But you are different. Pwede po tayong, we stand our ground, we are firm, we are dedicated to God. Kaya po nating tumayo at manindigan without compromising ourselves. Hindi po tayo nagko-compromise. Ang second po na word, holy, at binabanggit po yung nation. So we are community of believers. We are not isolated individuals. Kaya nga po ang ganda po na tanawin na tayo po ay magkakasama at nagkakaisa. We are united under God's rule. Yung pamamahala ng Panginoon, nagkakaisa po tayo ng mga anak po niya. Yung holiness po na binabanggit po dito, kaya may binanggit na nation, hindi lamang po ito personal, hindi lamang po ito individual, it's corporate. So nakikita sa Lily of the Valley Christian Church, sa IRM Cubao, na corporately pinamumuhay po natin yung kabanalan po ng buhay. We are marked by people, we are marked by God's character. So mga anak ng Diyos na meron pong marka ng karakter ng atin pong Panginoon. Nandito po ang ating pong mga key verses sa akin pong binabanggit. Leviticus 20:26, you are to be holy to me because I, the Lord, am holy. And I have set you apart from the nations to be my own. Romans 12:2, familiar verse po ito sa atin. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. In Matthew 5:14-16, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden.
ang insight po na makikita po natin sa Matthew 5:14 to 16, holiness is meant to be visible. Hindi natin pwedeng sabihin, holy naman talaga ako. Hindi ko lang ipinapakita. Di ba? Yung parang sabi natin, undercover agent o undercover Christian na hindi nakita, nakilala na siya po ay Kristiyano. So pag sinabi po natin we are holy, nagmamanifest ito sa maraming mga bagay. Ang holiness po na binabanggit po dito mga kapatid is not just behaving. Sabi natin, nagbe-behave ako as Christian. Hindi lamang po yun. Ang holiness po dito is more of a belonging. Kasi we belong to Christ. Positionally, we are holy dahil po tinanggap po natin siya. Of course, nagbe-behave din po tayo. So, merong practical holiness na dapat pong makita po sa atin. But first and foremost, tayo po ay naging banal dahil po sa pakikipag-isa po natin sa atin pong Panginoon. So God, holiness means we belong to Him before we behave in Him. We behave for Him. Ang holiness po mga kapatid, dapat po na ipapakita po natin sa everyday decision ng atin pong buhay. Ang holiness, hindi lamang po dapat na ipapakita sa church. Na ipapakita po ito buong buhay po natin, the way we talk, the way we make decision, the way we treat people, lalo na po yung mga walang kakayanan, lalo yung mga para mas mababa po sa atin. So how we treat people, nagpapakita po ito ng holiness. So the way we handle our possession, baka pag yumayaman po tayo, naiiba yung ating character. The way we handle success, the way we handle our struggles. Yung iba pag may mga struggles na meron na silang pinagdadaanan, masungit na, di ba? Wala na po yung holiness po sa kanila. So mag-reflect po tayo mga kapatid, no? Meron po ba tayong courage to be different? Meron po ba tayong courage not to compromise? Para po makita yung standard ng Panginoon sa holiness. Tandaan po natin, anuman desisyon, anuman bagay na ginagawa po natin sa workplace, you were set apart. Tayo po ay ibinukod ng atin pong Panginoon. Tinawag tayo ng Diyos para mamuhay ng kakaiba, hindi para makiayon. You were called by God to live differently, not to blend in. Hindi tayo nagbe-blend. Kung ano yung ginagawa ng marami, parang gusto po nating ipakita na kaya po nating makiayon sa kanila, pero hindi po ito nagbibigay po ng pleasure sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, holiness is attractive. Kapag ang mga tao nakikita, namumuhay po tayo in holiness, attractive po ito. No? Ito po ay nagiging daan para ma-amaze po sila at sila man po ay ibigay yung kanila pong sarili sa Panginoon. Number 4, and lastly, you are God's special possession. God's special possession. Meron pong wording ginamit po sa Greek na ito po ay peripoiesis. Peripoiesis. Ang ibig pong sabihin po niyan ay treasured acquisition. Treasured acquisition. Pag sinabi po natin treasured acquisition, isa po siyang mahalagang bagay, isang kayamanan na you own it because you pay for it. Meron po ba kayong mahalagang ari-arian? Nasa inyo po yan, hindi po dahil napunta lang sa inyo, binayaran po ninyo yan ng malaking halaga. So yan po yung sinasabi po nating treasured acquisition. Something, so basically, kung sa spiritual side, kung tinutukoy na po tayo, ang object na po ay tayo, something God paid a price for. So, tayo po ay treasured possession dahil tayo po ay binayaran ng Panginoon. So, you are valuable not because of what you do. Naging mahalaga lang po tayo mga kapatid because God owns you.
Mahalaga po tayo dahil pag-aari tayo ng Diyos. May mga illustration po dati. Yung daw pong bola, pag hinawakan po ni Michael Jordan, yan, kahiligan ko po kasi sa basketball nung panahon po ni Michael Jordan. Yung pong simpleng bola, pag hinawakan na po ni Michael Jordan, grabe po, baka let's say mga $50 lang yon, mga magiging $300 na. Kasi nahawakan niya eh. Tama po ba? Lalo na kung pinirmahan. Yung mga sapatos, di ba? Yung mga Nike na pinirmahan po ni Michael Jordan, napirmahan niya eh. So, nahawakan, biglang tumaas po ang value. So, tayo din po mga kapatid, we are God's treasured possession. Pag-aari po tayo ng Panginoon, ang value po natin, hindi dahil sa mga bagay na nagagawa natin. Yung parang minsan magmamalaki tayo pag nawala ako sa church na ito, alam ko, kumbaga malaki ang mababago. Diba? So hindi yung participation natin, hindi yung ating nagagawa ang nagbibigay po sa atin ng malaking value. Kundi yung maiisip natin na tayo ay possession ng ating pong Panginoon. Treasured possession tayo ng ating Panginoon. So, ano po dapat po natin gawin bilang mga anak po niya? Let us protect our identity. Let us protect our value by protecting our purity. Hello mga kapatid. Alagaan po natin yung worth natin, alagaan po natin yung value natin by protecting our purity. Alam po natin mga kapatid, pag hindi po natin naalagaan, kahit nga po sa mata ng mundo, pag hindi po natin naalagaan ang ating purity, di ba? Bumababa tayo eh. Bumababa yung value po natin. Tama po ba mga kapatid? Ngayon lang po, panahon po ng election, ang dami-dami po mga politiko na nung mga unang term po nila, kung ano-ano po yung ginawa nila, no? Wala po silang dangal. So marami pong politiko, wala pong dangal. So parang napagsamantalahan po tayo. Tapos ngayon, ang dami-daming jingle, grabe, nakakasawa, maaasahan, mga gano'n, parang nakakabingin na madaling lapitan, kung ano-ano pong mga sinasabi sa jingle, di ba? Pero nung nasa term, ang dami pong ginagawa nila para tayo lalong bumaon, maghikahos. Pero alam po ninyo ngayon, palibasa na handyan po ang social media, pinagbabayaran po nila yung kanila pong pagsasamantala. Grabe, no? Ang dami po mga post ngayon, paano nila ibinababa yung mga tao. Once na nawala po yung ating integrity, nawala yung puri natin, nawala po yung karangalan po natin, nabababa po tayo. So, let us protect our value by protecting our purity. Kasi pag-aari po tayo ng Panginoon. So, let us guard our heart, our mind, and our body. Dahil hindi po tayo cheap, hindi po tayo mumurahin. You are precious to God. Mahalaga po tayo sa atin pong Panginoon. Meron pong nabasa, sabi, ang mamahaling alahas ay hindi lang daw po ito inilalagay kung saan-saan. So, hindi po natin dapat ikalat-kalat ang ating sarili. Mga young people, wag po natin gawin na mababang uri ang ating pagkatao. Mamahalin po tayo, mahalaga po tayo sa atin pong Panginoon. So, dahil po tayo ay God's precious possession, serve God joyfully. Ipaglingkod po natin sa Kanya yung atin pong buhay. Knowing that you are God's treasured possession, dapat po nag-i-inspire po ito sa atin to serve Him with love. Nagsiserve tayo not because of this is our duty, out of duty. So, sana po sa umaga pong ito, nakikita po natin yung halaga ng atin pong buhay sa Panginoon. And remembering that we are God's treasured possession, let us trust God's process in our life.
Possession ako ng Panginoon, pag-aari ako ng Panginoon. So, dapat kong pagtiwalaan ang proseso na ginagawa sa akin ng ating Panginoon. Personally, baka involved po dito yung pag-shape sa atin ng Panginoon, pagko-correct sa atin ng Panginoon, at pagbibless niya mismo sa atin po mga buhay. Kahit po ang buhay po natin, it feels hard and difficult, isipin lang natin, I am God's possession. Bahala ang Panginoon. He is not finished with me yet. Hindi pa tapos ang Panginoon sa aking buhay. Tandaan po natin mga kapatid, you are chosen. Sabihin nga po natin, I am chosen. Tayo po ay pinili ng Panginoon, so stop living rejected. Huminto na po tayo sa mga drama ng buhay na parang tayo ay isolated, nakahiwalay, hindi tayo mahal. Mahal po tayo ng Panginoon. So, meron po tayong royalty, so stop living powerless. Dapat po may boldness, may lakas, may kapangyarihan, meron pong authority. Sabihin po natin, I am holy. Tayo po ay mga banal. Binanal po tayo ng Panginoon. So, stop living a common life. You are different. Iba po tayo mga kapatid. We are different. Kakaiba. Pwede po tayo makapamuhay ng iba. Hindi po laging talunan, nako-compromise ang ating pagiging Kristiyano. I am God's special possession. Sabihin nga po natin. So, stop living worthless. Mahalaga po tayo sa paningin ng ating pong Panginoon. Tayo po ay possession, pag-aari ng ating Panginoon. Tayo po ay binili sa halaga at hindi lamang po sa lapi iyan. No? Ang halaga na sinasabi po natin, ang kabayaran po sa atin ay ang dugo po niya na isinakripisyo po doon sa krus. Mamaya po, celebrate po natin ang Lord's Supper. Yan po ang halaga na ipinambayad po sa atin ng atin pong Panginoon. Treasured acquisition. Naging pag-aari tayo ng Panginoon, niredeem po tayo ng Panginoon kasi binayaran po ito ng kanyang dugo doon po sa krus. Pwede po ba tayong lahat ay tumayong muli? Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat po sa katotohanan ng inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa declaration. Salamat po sa insight na natutunan po namin from your word. Patuloy po ma-instill po ito sa amin po mga puso, sa amin po mga buhay. Magbigay po ito sa amin, Panginoon, ng lakas. Magbigay po sa amin ito, Panginoon, ng boldness, do sa mga pinagagawa po ninyo, Panginoon, sa amin. Para po ma-unleash yung potential na nasa amin, Panginoon. Magamit po ninyo kami to the fullest. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.